Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Pentacles. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may iniisip ka dito na paraan kung paano ka mas kikita or mapapaunlad yung financial mo. Ang mensahe ng card mo, meron kang pinabalikan sa past na memories, either masaya or malungkot. And ginagawa mo yun na inspirasyon para mas lalo kang ma-motivate na magpatuloy sa buhay. Meron ditong fertility or rebirth. It means na mas lalo kang nagkaroon ng awareness sa sarili mo kung ano yung mga gusto mo na para sa sarili mo, kung ano yung sa tingin mo mas deserve mo or magiging masaya ka. You are confident and optimistic na tao. And andun yung passion mo sa mga pangarap mo na makuha mo yun at gagawin mo lahat ng kaya mo para maabot mo kung ano yung gusto mo. Nagkaroon ng end of cycle yung mga nangyari sa nakaraan at ngayon may papasok na new cycle sa buhay mo and andun yung peace and harmony. Some of you may darating na travel. May offer dito na darating sa pag-ibig or may bagong pag-ibig na darating sa buhay mo. Some of you kung ano yung pagmamahal na kaya mong maibigay doon sa taong mahal mo o sa pamilya mo, gagawin mo. May mga opportunity na darating sa buhay mo pero magulo pa yung isipan mo, hindi mo pa alam kung ano yung dapat mong piliin doon or nalilito ka pa kung ano yung dapat mong gawin. Ginawa mo lahat ng kaya mo, binigay mo kung ano yung meron ka. Pero iniisip mo na Kailan sa ko akin naman kaya mangyayari yung mga mararamdaman yung bagay na pagmamahal na ginawa. katulad na binibigay ko? Andun yung pagdarasal mo or palagi mong iniisip na mapunuan kung ano yung kaya mo sa bawat sitwasyon or makuha yung mga pangarap mo. Parating din yung panahon na lahat ng mga gusto mo mangyari sa buhay mo, makukuha mo rin or umaasa ka na one day yung mga pangarap mo maibigay sa'yo. Meron ditong financial windfall or prosperity. Some of you nagkakaroon ng celebration or pag-uusap sa pamilya. And andun yung masaya na nagsisalo-salo at nagkikwentuhan. May darating dito na happiness and joy. Gusto mong lumipat ng lugar o ng tirahan. Some of you may gusto kang gawin or may gusto kang puntahan. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapagpahinga at mapag-isipan yung mga gagawin mo sa mga darating sa buhay mo. Clarify natin the Hermit. Strength and King of Pentacles. Mas matatag na siya at matibay na siya. Hindi na siya basta-basta magpapatalo or maduduwag sa mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Pero kailangan niya munang pag-isipan lahat ng gagawin niya bago siya gumawa ng hakbang. Clarify natin ang The Empress. Five of Pentacles and Seven of Swords.
You feel left out in the cold or nagkaroon dito ng pagsisinungaling or cheating. Pero naisip mo hindi mo deserve yun eh. Masyado kang nalungkot dun sa mga nangyari na yun. Some of you, itatry mo yung best mo para mapaunlad yung financial mo. Kahit ilang beses kang mag-fail, hindi ka pa rin susuko. And lahat naman ng gagawin mo ay para rin sa sarili mo. Clarify natin ang Queen of Wands. King of Swords and Ten of Swords. Feeling mo binackstab ka nitong tao na to or sinaktan ka. Kaya binigyan mo na ng end yung situation na yun kasi you feel burnout. Napagod ka na. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Six of Pentacles and Queen of Swords. May communication na darating dito at gusto nitong tao na to na humingi ng kapatawaran. Clarify natin ang Ace of Cups. Page of Pentacles and the Hermit. Gusto mong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo. And pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung makakaya mo doon na maibigay sa kanila. Clarify natin ang Seven of Cups. Six of Wands and Seven of Cups. Magagawa mo ng paraan kung ano yung kailangan sa sitwasyon at mahahanapan mo ng solusyon kung ano yung kailangan na maibigay dun sa mga nangyayari or desisyon na kailangan mong ibigay dun sa sitwasyon. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Two of Pentacles and Page of Wands. May magandang balita dito na darating pero kailangan mong balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo or piliin kung ano yung tama dun sa sitwasyon. Clarify natin ang The Star. King of Pentacles and the Sun. Kung ano yung mga pangarap mo before, darating din yung panahon na magiging masaya ka at makukuha mo rin yan. Nakita ko na magiging fruitful yung financial mo o yung career mo. Clarify natin ang Ten of Pentacles. Nine of Swords and Page of Cups. May nagpapalungkot dito sa tao na to or nagbibigay ng stress. Either sa career niya o sa financial niya. Clarify natin ang The Sun. Page of Swords and Four of Cups. Inaalam mong mabuti kung ano yung dapat mong gawin dito sa sitwasyon na ito. Some of you, merong darating na offer dito at pinag-aaralan mong mabuti kung ano yung pwede mong magawa dito sa sitwasyon na to. At andun yung unti-unti ka ng magiging okay or magiging masaya. Clarify natin ang Six of Swords. The Hangman and Eight of Pentacles. Gusto mong umuwi or lumipat ng lugar pero hindi mo alam kung paano mo gagawin dahil na-stuck ka dun sa trabaho mo. And hindi ka basta-basta makaalis. Clarify natin ang Four of Swords. Nine of Cups and the Sun. Hinihiling mo na maging okay na yung situation o relasyon. Alam natin kung ano mensahe para sa'yo. Fertility. With this sign, you are safe to fall in love. You have the strength to bear new life. You are encouraged to interrupt the cycle. You have worked for a very long time to get here. Thinking about the next moment will only interrupt the one at hand. Be gentle with yourself. Be gentle with others. Stay gracious. This will make all the difference. Ang mensahe para sa'yo na ligtas ka na magmahal or umibig o mahalin ng iba. Kailangan mo lang maging matapang at harapin ang buhay.
Gawin mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. And huwag mong isipin na may mga bagay ngayon na pinagdadaanan ka at hindi ka pa handa. Kasi may mga bagay na binibigay sa'yo ng Diyos. Sabihin na natin na may mga dumarating sa buhay mo na hindi ka pa handa na harapin. Kailangan mo lang na ibigay kung ano yung kaya mo doon. Gawin mo kung ano yung dapat na solusyon. Basta maging matapang ka at magpakatatag ka. And be gentle with yourself. Kailangan mo lang na dahan-dahanin, huwag magmadali sa mga nangyayari sa buhay mo at maging gentle ka din sa ibang tao. Isipin mo na may mga damdamin din sila. Kung makakasakit ka ng iba, para mo rin sinaktan yung sarili mo. And be gracious to others, kumbaga. Unawain mo palagi na lahat ng tao may damdamin or kung ano yung nararamdaman mo, pwede rin din nilang maramdaman. Gawin mo lang palagi kung ano yung makakabuti para sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay. And huwag kang basta-basta susuko sa mga nangyayari sa buhay mo. Maging matatag ka na harapin yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. At itong yung reading, Scorpio, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.